Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo, Isang mapagpalang umaga sa bawat isa, sa mga kaibigan ko dyan, sa mga kapatid, mga manggagawa, sa lahat ng mga Kristiyano at hindi man Kristiyano na nais pong matuto at malaman ng katotohanan patungkol po sa salita ng ating Panginoon. Ninyayahan ko po kayo na tayo po'y mag-usap lamang po ngayong umaga. Salamat sa ating dakilang Ama na tayo binigyan ng kalakasan, kalusugan sa una, sa isipan. Kasi kung di malusog ang iyong kaisipan, hindi mo maintindihan ang salita ng Diyos. Sa puso, kung may hindi malusog ang iyong puso, lalong hindi mo rin maintindihan. At ang ating pangangatawan. At nawa po ay maging masaya po ang ating buhay araw-araw sa kabila ng ating mga kinakaharap ng mga problema at suliranin na hindi natin inaasahan, hindi natin i-expect na mangyayari. Pero sa lahat ng bagay, ito lang masasabi ko, plano ng Diyos ang lahat ng bagay. Siyang nakakaalam ng ikabubuti para sa atin. Sa lahat ng nagtitiwala sa ating Diyos Ama, hindi ka mabibigo, kaibigan. Dahil mahal tayo ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos, ipinadama na sa atin, ipinakilala sa atin, na siya hindi nagbabago, siyang kahapon, ngayon at magpakailanman. Kaya ngayong umaga, mag-usap lang po tayo. Wala tayo sa simbahan para magsermon, wala tayo sa simbahan para magsigaw-sigaw. Narito tayo para magkwentuhan, mga kapatid. So yan ang kaibahan po dito sa internet. No, hindi naman kaya nga live po ito. Parang nagkwentuhan lang tayo. Habang nagkikwentuhan, nagkakape ka riyan. Ayan. So bukas, paalala rin pala, linggo, pupunta tayo sa mga kanya-kanya nating pinagsasambahan. Kung saan ka po committed, kung saan ka bilong, huwag niyong kaligtaan po ang pagdalo sa pagsamba. Maliit man, malaki na kongregasyon yan. Kung bukal sa puso mo at tama yung iyong ginagawa, gawin niyo po. Dahil sabi po ng Santiago, mga kapatid, ito po ang sabi sa Santiago. Babasa tayo ng ilang talata, mga kapatid, no? Para hindi maging kuro-kuro palagay lang yung ating sinasabi. Anong sabi ni Santiago rito, mga kapatid? Sige, sa Santiago. Sa Bagong Tipan po, no, ito po ang paalala niya lagi. Santiago, chapter 4. Ayan, kapitulo 7. Ang sabi rito, sa versikulo 17, therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. So ang kasalanan po, hindi lang po yung pumapatay ka, nagnakaw, nagsinungaling. Yung alam mo mabuti, ngunit hindi mo ginagawa, kasalanan sa harapan ng Diyos. Ganyan ka-stricto, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Kung ang pag-uusap ay pamumuhay ng kabanalan. Ayaw ng Diyos na tayo magliban sa pagdalo, sa pakikinig. Kaya nga inayahan ko kayo na dumalo kayo kung saan man kayo malapit, saan kayo bilong na satisfied, komportable ka. At iniisip ko na yung church na yan ay makakatulong sa iyo na madala ka sa langit kapag namatay ka. Ganun lang naman po di ba? Ano bang purpose mo? Bakit umanib ka sa church na yan? Dahil ini-expect natin na magbibigay sa atin ng kapahingahan. So, kaya tayo umaanib doon dahil gusto natin ang langit.
Yan po ang pinaka-purpose. Wala namang maalib ka para mapa-imperno ka. Pero lang yung mga satanista, no? Doon sa Brazil, sinasamba nila si Satanas. Yan. Yan mga tao na kailangan ng habag ng Diyos. Okay, dito po tayo sa ating pag-uusapan ngayon. Kaya, biblically, good morning, Brother Eduardo Versosa. Thank you for watching po. Samahan nyo lang po ako at kung kayo may mga tanong, maaari po kayong magtanong. Amen. Salamat, Sister. God bless po. Sana po ay magbasa lang po tayo ng Bible. Biblia lang po, biblicist po kasi ako. Hindi ako puro na nagkikwento lang. Kailangan base po. No? So, hindi ko na palalawigin pa. Diretso tayo sa salita ng Diyos. Sayang ang oras. Ang ating paksa po ay continuation po ito sa sinasabi kong na fight of a good fight of faith. Ito po ay ating mababasa sa sinabi ni Paul kay Timothy sa 1 Timothy chapter 6. Didiretso na po natin. Ang talata po ay 12. Bagamat versikulo 11 yan, pero ito po ang papaalala sa atin, kapitulo 6, ang talata po ay 12. Babasahin niyo po yan, 11 hanggang 16, pwede naman po. Pero ito lang po, kukuha lang tayo ng topic kung bakit sinabi kong fight of a good fight of faith. Sabi niya rito, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Fight the good fight of faith. Kaya sabi po ni Apostol Pablo kay Timothy. Kasi itong si Timothy, ito isang hinubog ni Pablo na kanyang alagad na magiging katulad din niya ng mga ngaral. Kaya sa kabila ng mga bagay na naranasan nila, lalong-lalo na kay Timothy, mga pagsubok, alimura, panlalait, lahat na ay naranasan, ang sabi ni Paul, in-encourage niya, laban lang, huwag sumuko. Sa kabila ng mga bagay, ng mga problema na kanyang kinakaharap, ang payo lagi ni Pablo, laban, kasama mo ang Diyos. Laban ng iyong pananampalataya. Bakit sinabi ni Paul? Mismo kasi si Pablo, naranasan niya, mga kapatid. Kaya ngayong karanasan ni Pablo, itinuturo niya, pinapa-apply niya, pinapa-adapt niya. Dahil yan ang ikabubuti. Yan ang nakakabuti para sa kanila. Sa 2 Timothy chapter 4, mga kapatid, ito pong ating mababasa. Bakit nasabi ito ni Paul kay Timothy? Ganito ang pagkasabi ni Pablo sa 2 Timothy chapter 4, verse 7. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Kaya nasabi ni Paul sa sarili niya, I have fought a good fight. I have finished my course. Natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Paano ra po napagtagumpayan ni Pablo ang mga bagay na mga problema na kanyang naranasan araw-araw sa buhay niya? Nakipagbaka siya. Sincero po siya sa kanyang ginagawa, sa kurso na kanyang ginagawa. Ano yung kurso? Yung tinatakbuhin niya, hindi kurso na mga natapos ka lang magagandang profesyon. Ang sinasabi ito ay yung tinatahak niya, yung ginagawa niya para sa Diyos, para sa ating Panginoon Kristo. Bakit niya napagtagumpayan? Dahil iningatan niya ang kanyang pananampalataya. So yan po mga kapatid, no? Ni-encourage tayo. Kasama po sa laban na ito yung ating faith. Dahil without faith, hindi ka mananalo. Yung faith natin, yung totoong pananampalataya sa Diyos, dahil yan ang utos mismo ni Jesus. Have faith in God. Sa Marcos. Basahin po natin mga kapatid. Sa Mark chapter 11. Hindi po. At mahina ang buwan. Ayun. Okay. Dito po sa 22. Yeah. Hina ang internet. At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanila,
magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Napakasimple salita ni Jesus. Have faith in God. Bakit mahalaga ang faith? Kasi ito yung magkukunik sa atin ng tamang ugnayan, tamang relasyon para sa Diyos. Tandaan po natin mga kapatid, napaka-importante yung salitang faith, no? Pananampalataya sa Diyos. Hindi pananampalataya kung kanin-kanino, kundi sa Diyos lamang. Sapagkat yung pananampalataya natin sa Diyos, kung wala ka nito, mismo ang Biblia nagsasabi sa Hebreo, mga kapatid. Babasa tayo. Kaya kung may Biblia, buksan po ninyo at suriin, ito lang po ang advice ko. Suriin ninyo kung tama ba. At kayo na po magbabalanse. Huwag tayong padala sa mga turo na sari-sari. Kailangan po makatiyak tayo sa ating kaligtasang espiritual. Huwag kang paniwala sa mga pastor o mga bishop, reverend, sino man yung mga pare. May Biblia po. Mismo ikaw dapat makatiyak tayo. Maging sigurista po tayo sa kaligtasang ating tinatahak. Dahil ikaw rin naman ang magsasuffer, hindi sila. Kaya babasa muna tayo. Bakit sinabi ko sa Hebreo chapter 11? At versikulo 6 po, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Napakalinaw naman sinasabi. Kailangan ng pananampalataya. Dahil sa laban, kung walang pananampalataya, hindi po tayo magtatagumpay. Tandaan niyo po mga kapatid. Kaya sa laban na ito, pag mayroon kang tamang pananampalataya, hindi ka nag-iisa. Good morning, Brother Jesus. Bilyaro season. Good morning natin. Thank you for watching po sa inyo. Ito po ang titignan natin, no? Kung walang pananampalataya, hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. Naniwala ka bang may Diyos? Kung hindi ka naniniwala, wala. Problema ng malaki yan. Dahil ang lumalapit sa Diyos, dapat sumampalatayang may Diyos. Kaya doon tayo sa may naniniwalang may Diyos, doon sa hindi, ay problema mong malaki yan. Mag-isip ka habang maaga. Yan lang naman hindi na tayo makipagdiskusyonan dito. Kung makalayaan ka, kung naniwala ka, purihin ang Diyos. Kung hindi, nasa iyo yan. Pinili mo yan Malaking problema mo yan, di problema namin yan sa naniniwalang may Diyos. At siyang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. Kung hindi ka naniniwala kay Jesus, malaking problema mo yan. Kung si Allah o si Muhammad, yan, problema mo yan. Kalayaan mo yan Pero kami naniniwala kay Jesus na siya ang daan, ang katotohanan at buhay, ang dulo nun, buhay na walang hanggan. Wala naman si Muhammad man nagsasabing may buhay na walang hanggan. Ang gusto lang niya, magparami ng asawa di ba? O, di, masasaktan sila. Yun naman nakasalagay sa Quran Hindi rin masama mag-asawa, basta kaya. Ang 4. Di, paniniwala nyo yan, di, yan. Pero sa amin, sa mga Christian, mga kapatid, inutusan kami na mamuhay ng may kabanalan. Gusto namin ng langit. Kaya sa atin mga Christian, panghawakan natin mga kapatid. Dahil dami ng mga ngaral ngayon na nagsasabing katotohanan. Pag ang mga reliyon na yan, ang mga mga tao na yan, mga grupo ng reliyon, nagsasabing nasa kanila ang katotohanan, bulaan po yan. Diyan lang po ang titignan natin. Bakit? Walang ibinanggit sa Biblia nagkiklaim na iyon ang katotohanan, mismo si Jesus lang. Sino ang katotohanan? Si Jesus. I am the way, John 14:6, the truth and the life. No man come to the Father except me. Ano ang katotohanan? John 17 verse 17. Ang salita mo'y katotohanan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Hindi ba maintindihan yan? Kiniklaim na. Huwag nating i-ignore. Huwag nating ilihis. Siya mismo ang nagkiklaim. Masama bang sambahin si Jesus? Hindi. Dapat sambahin siya. Masama bang luhuran si Jesus? Hindi. Binanggit sa Biblia. O basa tayo mga kapatid. Para makita natin, hindi masama luhuran si Jesus.
Tandaan po natin. Dito po, sa sulat ni Apostol Pablo, kung ating babasahin po, mamarapatin po. Tingnan niyo po yung words na ito para maintindihan po natin. Sa versikulo 10, no, ng chapter 2 ng Pilipos. Kaya sabi ko, masama bang luran? Hindi yung larawan nasa dingding baka sabihin nyo, luluran nyo, nasa dingding, yung mga inuukit ng tao. Hindi yan. Luhuran mo siya sa espiritu at katotohanan. Kaya kami, lumuluhod kami, nananalangin. Wala kaming mga nakakaharap na mga bagay na gawa ng tao. Hindi ibig sabihin nakaharap rin sa dingding. Dingding ang niluruan namin. Mga wala lang masabi kasi. Pero may luruan ka na may larawan, hindi mali po yun. Sabi sa versikulo 10, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod. Kaya may utos na iluhod. Diba? Kaya nga sinasabi, iluhod ang lahat ng tuhod. Nang nangasa langit at nangasa ibabaw ng lupa at nangasa ilalim ng lupa. Sino rin yung luluhod? Yung mga nasa itaas, sa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Yun ang mga sinabi na luhuran. Lumuhod. Hindi luhuran. Lumuhod. So, ayan. So, yan po ang pakikipagbaka natin mga kapatid. Alam nyo sa buhay natin ito. Hindi tayo tinatantana ng mga problema, pagsuk. Bakit kaya? Ano ang reason mga kapatid? Bakit sa araw-araw ay may Diyos ka naman tayo? Hindi ibig sabihin malayo ang Diyos o wala ang Diyos. Ibig sabihin nasa lupa ka tayo ng makasalanan. Kaya tayo nakaranas ng ganitong bagay para makilala natin na may Diyos. At lalo tayong kakapit sa Diyos. Lalo tayong manalig sa Diyos. Dahil kung ikaw ay hayakayang buhay, isang tabi lang yan Diyos Pag mayaman, hindi yan lalapit ng totoo sa Diyos. Ang mga lumalapit lang sa Diyos, may mga pangangailangan Di ba bakit lumalapit yung mga tao sa panahon ni Jesus? Dahil may pangangailangan. Pero yung mga mayaman, hindi lumalapit yan. Kaya nga ang teaching ni Jesus sa mga mayaman, di ba? Kaya umasa sa iyong kayamanan. Kaya yung teaching niya yun Kaya nga, salamat sa Diyos na naging ganyan ang ating buhay ngayon. Dahil may plano ang Diyos. Dahil kung ako mayaman, milyonaryo, hindi ako makapag-live ng ganito marahil. Iisip ko lang yun. Siguro, kung nakatira ako sa Ayala Labang, bigyan ko kayo ng time ng ganito. Hindi. Kaya salamat na ganito ang ating sitwasyon. Napapalapit tayo sa Diyos. Kaya nga sa buhay na ito, sabi ni Pablo, fight of a good fight of faith. Bakit? Sino ba kasama natin pag lumaban tayo? Mga kapatid. Alam nyo ba, sa panahon sa Old Testament, ang mga tao ng Diyos, ang mga lingkod ng Diyos ay nakikipagbaka. At ang pakikipagbaka ay buhay ang nakataya doon sa kanilang pakikipagbaka. Ang sabi ni David nung panahon ng labanan ng Filisteo, nung Palestine pa, kalaban na yan noon. Wala pa. Wala pa ang basura. Munti pa lang. Magkalaban na kasi yan yung mga Palestino noon. Biblically. Hindi lang naman ngayon yan Kalaban na yan ng Israel talaga. Panahon ni David. Yung si Goliath. Nangahamon ng mga Israel. Naghahamon Sinong matapang dyan? Ay walang tumugon. Pero may isang lingkod ng Diyos. Itong matinding pagkikipag-challenge sa buhay ito Pero itong lingkod ng Diyos, ng pangalan si David, hindi niya kinatakot, matiganti pa yan Hindi nga siya natakot sa mga leon. Siya ay isang, alam mo, simpleng tao lang naman dati si David Nagtagabagpantay lang ng mga tupa yan yung mga kapatid niya, mga mandirigma. Pero, naging sisiw. Naghamon si Goliath.
Walang lumaban eh. Lagi yan, naghamon. Tignan mo anong tugon. Ano ang nasa puso ni David? Dito po sa 1 Samuel chapter 17, mga kapatid. Basahin po ninyo sa versikulo 47. Ito po yung salita na napakaganda. Panghawakan po natin to. At upang maalaman ng buong kapisanang ito na hindi nagliligtas ang Panginoon sa mamagitan ng tabak o ng sibat. Hindi naman kailangan ng Diyos ng mga instrumento eh. Dahil sabi ko nga, ang ating kaaway hindi tao. Ang kaaway natin ay hindi mo nakikita. Kaya nga, kailangan natin siya sa buhay natin. Sapagkat ang pagbabakang ito ay sa Panginoon. At ibibigay niya kayo sa aming kamay. Yan ang sabi ni David sa mga Palestino. Kasi mayayabang yung mga Palestino eh. Parang feeling nila nasa kanila ang Diyos. Nasa kanila buhay talaga ang Diyos nila. Patay naman ang Diyos nila eh. Pero yung Diyos ni David, buhay. Yan ang Diyos ng Israel. Kaya nga yung mga ayaw galit sa Israel, mananagot kayo sa harapan ng Diyos. Kinakalaban nyo ang tunay na Diyos. Tumawag kayo sa ala ninyo, hindi kayo didinggin. Bakit? Patay naman yan eh. Tumawag kayo sa tunay na Diyos na lumikha ng langit at lupa. Yung Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Tutulungan kayo. Kaya sabi rito, for the battle is the Lord's, and He will give you into our hands. Napakaganda po ng salitang ito. Yan ang nasa pananampalataya ni David. Kaya hindi siya nag-iisa. Alam niya ang kanyang ginagawa. Ang laban na ito hindi sa atin, mga kapatid. Kaya nga, kung ikaw ay mayroong naranasan ng mga huwag mong sarili ibigay mo sa Diyos. Kaya nga ang sabi ni Pedro, paulit-ulit natin yung magigitin ito, mga kapatid. 1 Peter chapter 5, ang talata po ay 7. Ganito po ang pagkasabi, na inyong ilagak sa Kanya. Ilagak ang ang lahat ng inyong kabalisahan. Mayroon kang kabalisahan ngayon, pakikipaglaban yan eh. Pakikipagbaka yan eh. Kaya ang payo lagi, ni-encourage tayo, labanan natin. Fight of a good fight, kasama yung pananampalataya. Kung lalaban ka lang, wala kang pananampalataya sa Diyos, talo po tayo. Failed tayo. Yan po ang sinasabi ng Bible, mga kapatid. Sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Bakit? Kasi si Satanas, andyan lang. Naghahanap yan ng mayroon siyang madadamay. Kapag may problema ka, lalo niyang bibigyan ka ng marami para lumayo ka sa Diyos. Ganyan ka tuso, kasama si Satanas. Ito pong sabi, kayo'y maging mapagpigil. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion. Tinulad si Satanas o ang diablo na liyong umuungal. Ang ginagawa ni Satanas o ng diablo, gumagala yan, humahanap ng masisila niya. Tignan mo yung trabaho niya, 24/7 yan gumagawa. Dami na bibigyan, mga pastor, mga ngaral, lalo na mga pari. Nantay pag-usapan yan kasi wala naman talaga yan eh. Ito yung mga Christian na lilihis. Mayroon dami. Diba? Kaya nga, Biblia lang po tayo, babase. Huwag yung sa mga sari-saring turo. Ulit-ulit. Maintindihan no? Tanong, ay epektibo ba? Doon yan sa nagdadala rin kasi mismo yung nagtuturo, hindi naman na-adapt, hindi naman na-apply. Diba? May mga ganyan. Kaya ingat po tayo, mga kababayan, mga kapatid. Kaligtasan natin ang ating titignan. Mahirap po magbabaka sakali. Kaya sa paglilingkod sa Diyos, hindi po tayo nagbabaka sakali, mga kapatid. Hindi natin alam kung kailan tayo mamatay, di ba? Naka-appoint na yan eh. Kaya makatiyak tayo.
Kaya nga sabi nga ni Pedro, tingnan niyo po paano ang sekreto, paano natin labanan. Ito lang po, ang Biblia rin ang nagsasabi. 9, na siya'y labanan ninyong matatag. Labanan daw ng matatag. Sa ano? Makipagsuntukan ka, hindi mo naman nakikita yan. Ihipang ka lang ni Satanas, wala na. Anong ilalaban natin? Ano sabi rito? Na sa inyong pananampalataya. Kaya may kasama po rito yung pananampalataya, pagsalig, pagtuo. Di ba? Ayan lang naman po Wala namang ibang binabanggit na kung ano pang mga bagay, mga instrumento pa. Hindi sinasabi. Dito ka, sumapi ka sa aming iglesia, ligtas ka. Sinungaling yan. Gusto lang yan na may makulimbat na pera. Pinagmamalaki. Tingnan mo ang simbahan namin ang lalaki. Ang tutulis. Mga tulisan nga Hindi naman talaga turo ng Diyos. Naninira ka naman ng reliyon. Ay, naku. Di suriin ninyo. Ano bang pagkakilala na kay Kristo? Tao lamang? May binanggit ba? Wala namang tao lamang. Hindi po nagsabi. May nagsabi, ako'y taong nagsasaysay sa 1 chapter 8, diba? Porque ba sinabi ni Jesus na wala niyo yung kayang pagka-Diyos? Sa katawang tao talaga siya. Nagkatawan nga Mayroon bang nagkatawang ano? Nagkatawan. Mahirap ba intindihin yun? Naniniwala tayo na ang Diyos ay walang imposible. Tapos pagdating sa pagkakatawang tao, imposible na. Ano yan? May limitado lang. Ayun lang tanggapin kasi. Yun ang pagkakilala natin na kumikilala kay Jesus Christ na hindi lamang siya tao, kundi rin ay Diyos. Ayan, yan ang panindigan natin. May Biblia naman sabi ito, labanan daw ng pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanglibutan. Hindi ka nag-iisa. Lahat nakaranas ng hirap sa mundong ito. Buhat pa noon, simula ang likay ng sanlibutan. Nung magkasala si Adam, doon na pumapasok po yung mga bagay na ating naranasang, mga problema. Pero tandaan po natin, nandoon pa rin yung biyaya, habag, awa ng Diyos. Hindi tayo iniwanan. Alam ng Diyos. Hindi natin kaya. Kaya nga, labanan ninyo ng inyong pananampalataya. Kaya nga sa versikulo 10, at ang Diyos ng buong biyaya, Diyos ginamit na word God. Sa Old Testament pa, yung biyaya niya, ibinigay niya, ipinadama na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo. Sino yung pinag-ukulan ng Diyos? Doon ibinigay ang lahat ng otoridad kay Kristo. Kay Kristo tayo lalapit at wala nang iba. Yan po ang ibig sabihin doon. Siya lang ang binigyan ng kapamahalaan. Ang lahat ng kapamahalaan ibinigay na sa akin sa Mateo 28. All authority binigay na sa kanya. Langit, sa lupa. Sa kanya tayo lalapit, di sa kanya. Siya ang binigyan ng otoridad Kung didiretso ka sa Ama, ay sablay na. Bakit? Hindi ka sumunod Sabi ng Diyos, ibinigay doon ka. Siya ang inyong pakinggan. Kaya nga nung binautismohan si Jesus, nagsalita yung Ama. Siya ang inyong pakinggan. Hindi, ang titigas ng mga ulo, hindi nakikinig kay Jesus Minamaliit pa. May mga reliyon na yan, di ba? Inahamak, minamaliit. Diretso sa kay Allah, diretso sa Diyos lamang, sa Ama. Diretso kay Jehovah. Napaka masuwayan yung mga tao na yan. Hindi naintindihan. Nandun na nga kay Jesus ibinigay yung otoridad Siya ang inyong pakinggan. Gusto pa ba nating basahin yan sa Bible? No, basa tayo. Sige. Sabi ito sa Mateo. Yung binautismuhan po ba siya mga kapatid? Diba? Mayroon dito napakabuti. No? Sabi rin na rito. Hallelujah. Okay. Dito tayo sa Juan. Juan ba to?
Basa tayo mga kapatid. Kaya yung sinasabi ko, kukunin natin yung salita na binanggit mismo. Dito po. Sa Mateo. Mateo. Yan, dito tayo sa Bible. Sige po, kung mayroon kayong Bible, babasa tayo. Ito po ang sabi. Sa versikulo 5 ng 17 ng Mateo. Yan sabi niya rito. Samantalang nagsasalita pa siya, hindi pala sa bautismo ito. Hindi pa sa bautismo ito. Yung nagbagong anyo si Jesus nito. No? Mount of Transfiguration. Yan. Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila. At narito ang isang tinig na mula sa alapaap. Ay sino kayo yung nagsalita na yun? Diba? Na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak. Sinong sinabihan niya? Sinong nagsabi nun? Yung Diyos, Ama. Ang sinabihan niya yung kanyang anak. Nagsalita na siya kong kinalulugdan. Ito, wala nang iba. Hindi po yung sa Davao. Hindi po yung nasa Surigao. Diba? Yung parang mong guloy doon na si senior daw. Ang dami na lang nauto talaga dyan, you know? Yun, maniniwala ka. Imukha pa lang, hindi ka pa paniwala, no? Si Senior Aguila. Kilala. Tapos, manyakis pala. Yung mga bata. Diba? Parusahan na dapat yan eh. Dahil pang paiklay-iklay kasi Senado kasi. Ebidensya na, klaro na nga eh. Compromise din kasi. Sabi rito, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Ang liwanag, 17 verse 5. Meron pa bang pakinggan? Wala. Siya nga binigyan ng authority na sa kanya. Usahan na patay na kung sino-sino. Diba? Yan ang nakakalungkot eh. Napakasimple lang naman. Bakit pa kailangang iligaw mo ang isip ng tao? Kaya sa atin, nag-usap tayo para makatwiran po. Mamaya, mayroon po kaming Bible study indoctrination dito. Akala kasi ng iba, nagre-rails lang ako. Naman yan, no? Part-time lang yan eh. Sa makabigay tayo ng katuwaan sa tao, maalis yung mga stress natin, mapanood mo, yun lang naman purpose doon. Sabi nila, kaya sila gumagawa dahil para kumita. Pira agad eh. Kaya nga pag hindi kumita, namumula yung kanilang dashboard, nagtatampo. Yung mga tao ito, paano isip kwarta? Hindi naman ako ganyan. Kung ganyan, pray ng Diyos, di ba? Kung niloob ng Diyos ang mga bagay niyan. Kung kumikita niyan, papakita para ng pera, kalukuhan yan. Tapos pag ano ni Meta, magtatampo, magagalit. Yung mga tao na yan. Eh sa atin, pampaalis lang ng stress yan. Nagbibigay tulong yan. Gamitin natin ang social media, hindi sa kalukuhan, kundi sa salita ng Diyos. Ayan lang po mga kapatid, di ba? Kaya sabi rito, ating makikita, siyang inyong pakinggan, wala nang iba. Ang dami nating dapat pakinggan kay Kristo. Ito pa po ang sabi. Pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. 11, sumakanya nawa, ang paghahari, magpakailanman siya nawa. Purihin ang Diyos Ama. Sabi niya rito, sa pangyayaring ito mga kapatid, no, sa mga sandaling panahon nating naranasan, nating binabata sa araw-araw natin, ang tendency nito, ito yung maging daan na magpapasakdal sa atin, magpapatibay sa atin, magpapalakas sa atin. Sino? Si Jesus Christ. Yan lang po. Kaya kung ikaw ngayon ay nasa buhay na may problema, wala namang tao walang problema.
Normal po yan. Abnormal lang, walang problema. Pumunta ka doon sa mental. Tawa lang ng tawa-tawa roon. Yun, makijoin ka. Gusto mo. Di ba? Tawa lang ng tawa doon, walang problema. Pero tayong normal, bahagi yan. Diyan po makikilala. Tayo po'y mahina. Kailangan ng Diyos. Yan. Kumain ka ng puto. Balanghoy daw. Yan. Para maalis yung stress, mga kabigatan, di ba? Yan naman talaga eh. No? Pag na-stress ka, pupunta yan sa depression. Alam mo, delikado yan. Kailangan gumawa ka ng paraan. Huwag kang mag-isa, huwag kang magmumukmuk. Ang maganda dyan, mag-pray ka nga eh. Yan ang advice ng Bible. Turo. Yan ang counsel ng Biblia. Hindi yung counsel-counselan lang. Yung mga nanalo ngayong kagawad, counselor kayo ha. Kailangan isama nyo. Ang Diyos ang mismong magka-counsel, hindi yung sarili nyo. Diba? Sa mga nanalong mga kagawad, pang barangay, sarili nyo nga, hindi nyo makounsel eh. Sasabihin nyo, counselor kayo. Hanap nyo lang naman dyan, yung honorarium para makautang kayo, 3 years. Ma-loan ninyo. Bakit? Galing rin ako dyan eh. Good morning, Sister Luna at Sister Wilda. Thank you for watching po. So, ayan, usap lang po tayo. Kaya nga sa bahay lang ikaw, nasa bahay ako. Kwentuhan lang tayo ba? Di ba? Hindi man tayo nakita personal. Just dito, makita-kita. At ako na lang po bahala po magsasalita. May tanong kayo, pwede nyo, ilagay nyo. Biblia ang sasagot. Hindi po ako nagsasalita dito na ayon sa sarili ko. Kaya dito, kasama mo ang Diyos. Sabi sa 1 Samuel chapter 17 verse 47, tandaan niyo po, mismo si Jesus na ang nagsabi, no? Ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan. Dito, Mateo 28, basa tayo. Para mabigyan ng kagalakan ang ating sarili. Di ba? Hindi mo mababayaran yun, yung kagalakan na nadarama mo para sa Diyos. Sa kaunti man lang, mabigyan kayo ng pag-asa. Sabi rito, na ituro sa versikulo 20 po, pangako na ni Jesus yan, napakyat na siya sa langit. Bumalik na siya, ha, mga kapatid. Hindi na siya tao lamang, na sinasabi ng reliyon. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin. Ang yung itinuro niya sa mga apostol. At itinuro din sa atin, na ganapin daw natin. Nandun na yung command. Ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Lahat ng mga bagay. May itinira ba? Wala. Lahat na nga eh. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, lahat. Ituro. Wala yung sinabing, wag na ituro to, tapos na ito. Ayun nako. Kayo nang nagbawas. Kaya yung mga hindi naniwala sa kagalingan, yung healing, tapos na yan, nakalipas na yan. Kung totoo yan, bumunta ka sa ospital, tingnan mo yung demonyo, naghamon pa. Hindi naman tayo nagpapagaling, ang Diyos eh. Hindi po lipas, wala pong lipas. Sabi nung isang ngaral doon na patay na, diba, ang galing maghamon yun. Laging debatista yun eh. No? Galing maghamon, dami ng pinahiya nun. Mga pinahiya niya naman, yung mga uto-uto din. Diba? Yan, pahiya. Papahiyain ka lang naman yan eh. Hindi naniwala sa healing, lipas na raw yan. May nagbago ba sa Diyos? Ano pa ba yung sinasabing hindi siya na hindi nagbabago? Sa Hebreo, di ba? Si Jesus Christ hindi nagbabago. Siya ang kapon ngayon magpagalaman. Kung paano siya nagpagaling noon, nagpapagaling siya hanggang ngayon. Nagbago ba? Hindi. Kaya nga, ang mga bagay na iniutos ko sa inyo, mayroon bang tinira? Mga doktrina dyan. Hindi na pwede yan. Bawal na yan. Ay, ang gumawa, kasalanan po. Ang panahon natin ngayon, ang kasalanan ang gagaling sa puso. Yan ang lumalabas, hindi yung pumapasok. Pati pagkain, pinagtatalunan. Di, kung wag kang kumain, kung bawal sa'yo dahil sa karamdaman mo, respeto mo. Sabi ng doktor, sabi sa akin ng doktor, wag ka na kumain ng taba. Hindi talaga, umiiwas talaga ako. Bakit? Sa kalusungan, hindi pang reliyon. Hindi sa ayaw kong kumain dahil sa reliyon. No.
Hindi ako kakain sa bagay dahil sa kalusugan ko, bawal nga sa akin yan, allergy, mga ganon, di ba? Yung pinagtatuluan pati pagkain, kumain ka o hindi, kung gagawa ka ng kasalanan, pa-impyerno talagang tao. Pero kung gagawa ka ayon sa utos ni Kristo, kapatid, langit ka. Yan lang naman ang purpose natin eh. Bakit ako magtatyaga na mag-share dito? Para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Wala naman akong kinukulikta. Anong purpose, di ba? Tignan nyo na lang. Kaya si Jesus, naghubog siya ng mga alagad. Kahit na si Judas nag-backslide, hindi po siya nabigo. Tandaan nyo po mga kapatid, kailanman hindi nabibigo si Jesus. Kung nabigo si Jesus, ano pa ba yung sinasabi niya siyang pag-asa? The blessed hope. Mali. Kaya huwag tayo na magsabi na si Jesus nabigo. Wala pong kabiguan kay Jesus. Kung nabigo siya, nagkasala na rin siya katulad natin. Problema kasi, direct to the point mga kapatid, hindi nabigo si Jesus. Tandaan po natin, kailanman, di ba? Mga compromise din. Hindi nabigo, kapatid. Saan mo mababasa sa Biblia na sabi na bigo siya? Nandoon, naiyak siya. Iba ang kalagayan ni Jesus sa kalagayan ng tao. Ibig sabihin, kamali siya ng paghubog? Hindi. Bigo ba siya kay Judas? Hindi. Tama ang ginawa niya. Nasa tao na lang yan ang pagdadala. Kahit anong turo natin dito, kung ayaw mong makinig, tinatakpan mo ang tenga mo, walang magawa. Di ba? Ang ganda na ng advice ng Biblia, ayaw mo sundin, eh nasa iyo pa rin ang problema, hindi sa Diyos. Di ba? Ganun lang yan eh. Tapos, sampulan tayo. Ama, anak. Eh, hindi ko kasalanan niya kung yung anak ko nagloko. Hindi naman kasalanan ni Jesus siya kung nagloko si Pedro. Ibig sabihin, nabigo? Hindi, wala pong word na bigo roon. Ang kabiguan mga kapatid, nasa atin yan, ang ligaw ka. Hindi ka sinagot. Yun, bigo. Yan ang madaling salita. Bigo ako eh, hindi ako sinagot. Diba? Masakit. Yan ang kabiguan. O kaya, sa trabaho, may na-plan ka, in-expect mo. Hindi ka tinanggap. Nabigo ka. Pero hindi ibig sabihin na bigo ka. Katapusan na. Challenge lang yan. Mayroon pang magandang bagay pa para dyan sa'yo. Kung hindi para sa'yo yan, sa iba. Kung nagsara ang pinto dyan, sa iba bubuksan ka. Kung hindi ka ginagamit dyan, doon gagamitin ka. Eh, mga ano ngayon, masyadong... Kaya ngayong pulpito, huwag niyong gamitin sa mga bagay na wala namang ka... Minsan ang pulpito, ginagamit na pag may galit ka sa tao. Napaka ano eh, madama mo naman eh. Ang pulpito hindi po ginagamit yan. Pag may galit ka, titirahin mo. Gamitin mo yan sa kabanalan para may sugat, gagamutin. Hindi para pagpalakin yung sugat. May problema na nga, pinalaki pa, gagamitin pa yung pulpito. Kapatid, magsisi ka rin. Tao tayo, kailangan natin na mayroong advice, magka-counsel sa atin. Hindi pwede ikaw ang founder, hindi ikaw ang ano diyan. Kailangan mo mayroong kang advisor, may mag-counsel sa iyo. Si Jesus lang ang walang kailangan magsabi na turuan siya dahil may nagtuturo sa kanya yung Ama. Yan po ang masasabi ko. Ang dami ng mga nagturuan ngayon. Pag nagsalita, akala mo politiko. A lot of promises. Puro pangako. Sa pang relihiyon ng mga pag-uusap, puro salita. Sisingitan mo ng salita ng Diyos para magmukhang word of God. Mga Kristiyano naman, ako kasi pag nakikinig, pinakinggan kong maigi, siniseryoso ko. Gaya ng sinasabing kaaway natin si Satanas, dahil sabi, ibigin mo ang iyong kaaway. Dahil kaaway natin si Satanas, ibigin pa pati si Satanas, ibigin. Tama ba yun?
pastor yon, nag-theology yon, Bible school. Sila mag-asawa yun eh. Yung iba, nagbingi-bingihan. Ako lang pala nakarinig. Kasi hindi ka sila tinitignan, siniseryoso yung pinapangaral. Yung ang pinapangila, Amen, praise the Lord, hallelujah. Amen, turo na lang ganun. Di ba inuunawa? Sabi nga ni Jesus, no? Tignan nyo mga kapakinig, kapag nakikinig kayo ng salita ng Diyos na may nangangaral, ang advice ng Bible, ito. Para maintindihan ko natin mga kapatid, ito lang naman ang payo. Sabi niya rito. Sumisingit. Versikulo 10, Mateo 15. Napakasimple. At pinalapit niya sa kanya ang karamihan at sa kanila sinabi. Nung mangaral siya, anong sabi? Pakinggan ninyo at unawain. Hear and understand. Pakinggan. Hindi nagtapusun sa pakinig lang. Bagamat importante ang pakikinig, dahil sa pakikinig natin, yan din nagsisimulang kaligtasan. Magkaroon ka ng tamang pananampalataya. Diba? Romans 10 verse 17. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Pero hindi po nagtapos doon. Kailangan yung iyong pinakikinggan, unawain. Pakinggan ninyo at unawain. Ayan, basahin nyo po, palit-ulit. Memorizing nyo po. Ano naman di ba? Nasa atin yan eh. Gusto mo ng langit? Sinong gusto ng langit? Asa ng kamayan. Sinong gusto ng impyerno? Wala. Bakit? Gusto talaga natin ng langit. Alam natin ng impyerno eh. Mahirap doon. Pero paano? Paano po natin gawin? Ayan na. Nireveal na sa Biblia. Mga kapatid. Kung ayaw makinig, sabi ni Jesus, nasa inyo yan. Kalayaan yan eh. Pero, ang paghukom na kay Christ. Good morning, Brother Christopher Aquino. Thank you for watching. Aral lang po tayo ha, Bible. Kaya ako, biblicist po ako. Ngayon sa iba nagsabi na hindi kailangan Biblia. Ay, nasa inyo yan. Tandaan nyo po, nasa buhay tayo ng pakikipagbaka. Kung ang Diyos gumagamit ng mga tao, mga anak niya, si Satanas gumagamit din ng tao para wasakin ang turo ng Diyos. Paano mapaglabanan ng dyablo? Yan. Siyempre, pasakop ka. Kaya nga mayroong pagtatagubilin, may bilin lagi, no? Si Pablo. Dito po sa 1 Timothy. Oh, yan, babasa po tayo no, kay Pablo. 1 Timothy chapter 1. Dito po sa versikulo 18. Tignan niyo po ang sabi. Ang biling ito ay pinagtatagubilin ko sa iyo, Timoteo, na aking anak. May pinagtatagubilin si Paul na yung kanyang anak na inalagad niya, dinisciple niya. Ulit-ulit na lang, di ba? Mapakinggan din, discipleship. Tama naman yan eh. Pero naintindihan ba talaga? Kagamit ka pa ng mga Grego. Ay, nako. Ang purpose doon, para sabihin ang galing niya, oh. Grego. Akala mo naman talaga, mga Hudyo eh. Translate na nga. Sa Tagalog, gagamit, babalikan mo pa. Yan ang sinasabi ni Pablo eh. Gagamit ako ng 5 salita, maintindihan, masabi ng praise the Lord. Kaysa dami mo pinagsasabi, hindi man magsabi praise the Lord. Anong sabi nun? Kayabangan eh. Umiiral na yan sa church. No? Kayabangan. Minsan, sabi rito, mahirap ayon sa mga hula na nangauna tungkol sa iyo, upang sa pamagitan ng mga ito ay makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka. Ano ang advice niya? Pakikipagbaka. Dahil sa buhay na ito, mayroon tayong pakikipagbaka. Anong dapat gawin? 19. Na ingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budhi. Yung konsensya, yung mabuti. Huwag gamitin ang pulpito, sabi ko, huwag gamitin ang pulpito para lang tirahin mo yung kapwa mo. Ito, tamang-tamang minsa ito sa pulgarito. Hindi na sa Diyos yan eh. Sa demonyo yan eh. Hindi naman ganun, Pablo.
na nang ito'y itakwil ng iba sa kanila ay nangabagbag ang tungkol sa pananampalataya. Kaya nga nung panahon ni Pablo, may mga kumakalaban din pala sa kanya, no? Itong si Himeneo, si Alexander, nag-rebel, di ba? Kasama niya yan, naturuan niya yan. Nasa mga ito'y si Himeneo, si Alejandro, na sila'y aking ibinigay kay Satanas upang sila'y maturuang huwag mamusong. Ibinigay kay Satanas. Ngaya na. Mga hindi maiwasan, mayroon talaga mga nagre-rebelde, hindi sang-ayon sa leader, no? Yung mga abusado na paano nabibibi kasi. Kaya ako hindi ako masyadong naglalapit sa mga nandun yung respeto ko. Pero yung parang sip-sip na lalapit ako para lagi akong mapangaral sa mga conference. Yung mga gano'n eh. Hindi ko ni-adika yan. Nakikinig ako. Kung gusto ko makinig eh. Alam niya, napakinggan ko. Parang hindi ko malunok eh. Praise God. Nagamit siya ng Word of God. Tutuwa ako. Pero yung... Kaya ito si Alejandro Himeneo, mga ugali nito. Hindi masatisfied kay Pablo sa turo. Meron na noon eh. Marami pa yan. Mga nagre-rebelde kasama ni Pablo. Kaya nga sabi nga ang kalaban hindi sa labas, sa loob. Sa loob. Yan. Biblical yan. Ayan. Inaasahan mo. Yun parang sisira din sa'yo. Dahil sa konting problema, pinalaki. Di ba marunong, akala ko itong minsan mga pastor, akala ko magaling mag-advise eh. Yung pala, yung maliit na sugat, palalakihin mo. Marites pa yan. Di ba nung may kilala kong pastora, ay lalapit ka sa kanya, hingi ka ng advice. Tapos yung sinabi niya, ichichismis niya sa iba, ikikwento. Tignan mo yan. Di ba, chismosa, marites na yung pastora. Galing pang magsisigaw noon. Galing sabi nga, si pastora, magaling mangaral. Magaling daw mangaral eh. Kasi kahit anong gawing mali ni pastora, tama pa rin sa kanila. Bulag kasi. Hindi nagsusuri eh. Hanggang ngayon doon pa rin. Galing mambula noon. Ba't ko sinabi? Hindi man paninira yun. Nakasang ko eh. Grabe. Kaya nga ito, si Himeneo, sabi nga ni, ingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budhi. Na ito'y tinakwil ng iba, ayaw lang tanggapin. Hallelujah. Kaya pasalamat ako sa mga taong magtitiwala sa akin. Salamat po sa inyo. Lalo na kay sa gawain sa Mahalo. Salamat Pastor Jojo de la Serna. Pagtitiwala sa mga kapatiran. Hindi ko makakalimutan yan. Kaya, kailangan natin yan sa panahon ngayon, pagkikipagkaisa eh. Hindi pwedeng nangaral ka sa iba eh. Masyado namang judgmental. Dapat kanya-kanya. Itong grupo namin, ito lang ligtas, ito lang tama kasi ito may magandang vision. Huwag ka magmayabang. Pasalamatan mo ang Diyos kung may vision ka. Ang tanong din, yung vision ba niyan, applicable na ano ba? Tagal ng years, ilang years na ba? Ulit-ulit na lang. Di ba? Paano? Nandoon yung kayabangan eh. Wag ganun. Kaya nga, labanan natin ng ating pananampalataya. Isa kung sarado ka diyan, dito mayroong magbubukas, mayroong mga opportunity. Ganun lang naman po. Makipagkaibigan tayo sa kapwa Kristiyano. Ano naman kung mangaral tayo sa iba, di ba? Ganun lang yun eh. Ano nung mangaral ka sa iba, inambitahan ka naman. Hindi mo naman kagustuhan. Pakita mo ang iyong pagkakaisa. Ang layunin naman natin dito, alam mo, dalhin ang tao sa Diyos. We bring people closer to God. Dapat yan ang motto natin. Dalhin ang tao sa Diyos, hindi dalhin sa
reliyon natin, ha? Kagulo-gulo. Yan lang po mga kapatid, huwag masaktan dahil magbasa lang naman tayo ng Bible eh. Diba? Ini-encourage tayo. Ngayon, ito na po tayo, papasalamat tayo sa Diyos sa mga kabila ng ating naranasan. Alam nyo ba, sa pakikipagbaka, magtatapos po tayo, may tagumpay. Mga kapatid, no, sa pakikipagbaka, tandaan nyo, may tagumpay. Minsan, napifail tayo. Bahagi yan eh. Pero bangon, tayo. Hindi hinahayaan ng Diyos na malugmo ka dyan. No. Kaya nga ito nga sabi ni David, alam mo, napakaganda itong sinabi ni Haring David eh. Babasa tayo, no. So sabi ko nga, kung ikaw ay nadapa, huwag kang mag-alala. Bangon lang, mga kapatid. Hindi naman katapusan ng mundo yan. Dito po sa Bible, ito po Bible binasa ko. Mayroon po dito binanggit dito si David. Dito sa versikulo 5 ng Awit, Kapitulo 3. Ito po. Ako'y nahiga at natulog. Ako'y nagising sapagat inalalayan ako ng Panginoon. Nandun yung guidance, diba? Nahiga ka, tulog, nagising, nandun yung gabay ng Diyos. Inalalayan ka. Buti nga, nagising pa tayo eh. Bakit? Inalalayan ka ng Diyos. Diba? Kabutihan. Ito pa, dito po sa 37. Ayan, 37 po, mga kapatid. Versikulo. Ayan. Ano sabi rito? 37, versikulo 24. Ayan, ito. Nang awit po Bagaman siya ay nabuwal, hindi siya lubos na mapapahiga. Bakit? Sapagkat inalalayan siya ng Panginoon ng kanyang kamay. Diba, napakabuti po ng Panginoon. Kung may buwal ka, hindi ka lubusan. Bakit? Andyan yung Panginoon, inalalayan ka ng Panginoon. Di ba mga kapatid, masabi bang praise the Lord yan? Kaya nga sinasabi ko, andyan yung guidance. Bagamat sarado ka sa iba, dito sa iba, salamat sa mga tao ang nagpapahalaga. Sa versikulo 10 ng Awit 27, bagaman pabayaan ako ng aking ama at ng aking ina, babayaan ka ng iba? Hindi katapusan yan. Bakit? Ito po ang sabi, gayon may dadamputin ako ng Panginoon. Ayan, take note. Pabayaan ka? Nako, sa iba, dadamputin ka. Oo, di ba mga kapatid? Kaya nandoon ang Diyos, nandoon yung pagtatagumpay. Tandaan nyo po mga kapatid. Wala pong perfectong iglesia. Tandaan nyo po, yan po ibig sabihin dyan. Hindi yan, yung iglesia na yan lang tama dahil may magandang vision. Mali. Lahat naman may vision eh. Tignan mo, paano po naging applicable, naging matagumpay. Doon po tignan, nagtagumpay ba? Ibig na magtagumpay nga, lalo pang nagkasira-sira. Mali yun eh. May kulang. Kaya nga pag ang sugat, dapat paghilumin, hindi para palakihin. Napakasimpleng problema, tapos gagamitin mo yung pulpito, kasalanan yan. Kung marunong kang mag-advise, advisean mo sarili mo. Napakasimple lang naman eh. Halimbawa ako, o leader, kasala yung isang ko, kausapin kita, kahit na pagsabihan kita, tayong dalawa, huwag mong iparinig sa iba. Ganun lang po, di ba? Ganun si Pablo eh, ang turo doon sa secret, para walang masyadong masaktan man siya, dalawa lang kayo nagkakaintindihan, hindi masama, hindi nalalaki, hindi mapakinggan ng lahat. Ano yan? Okay, so dito tayo sa pagkikipagbaka may tagumpay. Lahat ng tao na tinawag at pinili ng Diyos, kapatid, tandaan niyo po, sa Biblia ay dumaranas po sila ng pagsubok, at pagkatapos ng pagsubok na naranasan, anong kalabasan? Pagtatagumpay. Bakit? Iningatan ko ang aking pananampalataya. Yan ang sabi ni Pablo.
Wala namang taong walang hindi nakaranas ng problema. Simula't simula pa ng likhaan ng Diyos ang sanlibutan. Tignan mo ang sabi ni Pablo, babalikan natin. Napakaganda yung sinabi ni Pablo. 2 Timothy, mga kapatid, chapter 4, versikulo 6 hanggang 8. Tingnan niyo po ang sabi ito. Sapagkat ako'y inialay na. Malapit na mamatay si Pablo. At ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Yung salita na ito, mga kapatid, malapit na, pupugutan na siya ng ulo eh. Hindi naman siya namatay sa katandaan eh. Ako, meron po akong kopya na ang mga apostol kung paano sila pinatay. Paano sila naging martyr. Hindi nila inatrasan ito. Ang laban na ito. Sa mga apostol ni Jesus, pati kay Pablo. Tingnan niyo po. Sabi niya, dumating na. Alam na ni Pablo eh, kasi pupugutan na nga siya eh. Niloob ng Diyos yun. Kaya nga, itong masasabi natin dito, sabi ni Pablo, saganang akin, ang mabuhay kay Kristo, mamatay pakinabang. Talo ba? Failed ba si Pablo? Hindi. Nagtagumpay nga siya eh. Dahil yung pinangaral niya, naging mabunga, at isa sa bunga niya, ikaw at ako. Dahil sa mga salita niya. Sabi niya, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko ng aking takbo. Tapos na. Yung mission niya, mission accomplished na si Pablo. Iningatan ko ang aking pananampalataya. Iningatan ko ang pananampalataya. Bakit siya nagtagumpay? Dahil yung iningatan niya yung faith niya eh. Hindi siya umatras. Hindi siya umatras sa laban. Buhat ngayon, ay natataan sa akin ang putong ng katwiran. Mayroon ng assurance. Crown of righteousness. Corona. Yung iba naman, ginawang literal. Pagdating daw doon, may corona, puputing sa ulo mo. Parang ano, Miss Universe. Masyado naman kasi ito, gagawing literal eh. Para bang pag nanalo, koronahan ka ng corona talaga na ikaw na yung Miss Universe. Hindi naman ganun yung sinasabi. Ako naman ginagawang literal eh. Yung sinabing putong eh, literal na putong. Hindi naman ganun ang Diyos. Ano, may pinipili. Lahat tayo pinili ng Diyos. Kaya nga, pag ikaw ay alam mong ligtas ka, congratulations. Yan ibig sabihin doon, lahat. Yung sabi doon na, yung isa lang, mayroon siyang crown, ako wala. Ano, may kalungkutan din pala ron? Lahat nga, kagalakan, may kalungkutan pa ba? Mayroon man tuturo ng ganun eh. Graduation, akyat, tawagin pangalan mo, kukuronahan ka. Eh yung hindi nakuronahan, naligtas ka nga, lungkot ka naman, wala kang korona. May ganun ba? Kaya ang mga luha roon, pinapawi na ng Diyos. Wala ng sakit, wala ng hirap, wala ng kabiguan. Tapos tuturuan ka ng ganun. Ba naman yan? May mga ngaral ng ganyan na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon. Ibibigay. O, ano rin ibibigay? Yung crown of righteousness. Sa kanya ha. Pero ito pang karugtong, hindi nagtapos doon, mga kapatid. Na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom, yung crown of righteousness. Sa kanya lang ba? Hindi. Tingnan po. At hindi lamang sa akin. Ayan. Tinuldukan kasi doon. Sabi ko, ano ba naman yan? Pinag-arala ba yung pinagsasabi, no? Pag nasa langit na raw, no, tatawag yung pangalan mo. Tapos, dahil ikaw ay ang dami mong nadalang kaluluwa, kukurunahan ka ng crown of righteousness. Pero ikaw, na ano, wala nga. Langit ka nga, pero malungkot. Naman niya magtuturo ng mga ganyan eh. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Yung naghahangad na makita lang ang Panginoon. Kasama na yan. Hindi yung si Pablo lang. Hindi man sinabing, kasama na katulad ng ginagawa ko na gumagaya sa akin, doon din, ganun. Wala naman sinabing naghahangad nga lang eh. Ang pagpapakita eh. Makaranas ng crown of righteousness. Bakit? Nandoon na tayo. Pare-pareha po doon. Wala pong lamangan doon. Ang utak kasi may lamangan pa rin eh.
ginagawang politik. Hindi ganon. Anong pagtatagumpay mo doon, mga kapatid? Alam ba ang lugar ng langit? Babasa tayo ng talata. Hallelujah. Basa lang po tayo, sa bahay tayo. Tingnan niyo po, sa Revelation tayo, no? Tingnan niyo po. Ang ganda ng lugar na ito, sabi rito. Okay, dito po sa 21. Sa 26 hanggang 27 ng Revelation po. At dadalhin nila sa loob niyaon ang karangalan at kapurihan ng mga banal, ng mga bansa. At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Ganyan na po. Walang papasok doon ng mga sinungaling. No? Walang papasok doon, mga kapatid. At ang lugar kasi ng langit, pantay-pantay. Hindi yung kinuranan ka ng tinik. Ito, corona ito pang Miss Universe. Ito naman pang Miss International. Ito na ng Miss Earth. Ito naman si Miss World. Ano yan? Beauty contest? Hindi naman gan. Ginagawa niyong literal eh. Tingnan niyo po pare-pareha po at sabi roon sa verse 4. 21 pa rin. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Yun naman na meron kuranta. Ikaw nandoon, naligtas nga pero naiyak ka naman dahil wala kang corona. Ang sabi ng papahirin. Meron mang ganon na ano. Kaya tayo naiyak dahil wala kang corona. Naman to, magsasalita eh. Alam mo kapatid, hindi gano'n ang turo ng Bible eh. Kailangan nating magbunga. Pero isipin mo, ano bang bunga? Isa na yung bunga, magdala ka ng kaluluwa. Pero hindi po nagtapos yung salitang bunga roon. Yung ugali mo, kung hindi magbunga, eh wala pa rin. Kung bunga pa lang titignan natin, di marami ang mga mga matulis diyan, yung mga lumang reliyon. Yung bang basihan? Yung ugali, nagbunga ba? The fruit of the Holy Spirit, mababasa mo kung ano yon. Mayroon ba tinawag doon? Kaluluwa. Isa na yan, yung mag-bring soul to the Lord. Kaya pag-aralan niyo po yung bunga, bungang araw, yung alam natin. Ito, sabi rito sa heaven, no? Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati. Pati ba naman sa langit may dalamhati pa rin, may kanya-kanya. Wala na nga eh. Unang pananambitan man, unang hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. O, liwanag mga kapatid. Hindi mo tayo lulusot sa Biblia eh. Tapos naturo na magano. Ano yan? Beauty contest na nangyari sa langit pala. Parang politika. Ito na si Senador ito. Maraming proyekto ito. Koronahan natin ang crown of righteousness. Ayun na. Palakasan din pala sa langit eh. Wala nang nagbago. Tandaan niyo po mga kapatid. Tagumpay na tayo. Dahil nagtagumpay na si Kristo. Alam nyo ba? Mismo sa bibig ni Jesus lumabas. Tagumpay na. Alam nyo ba? Sa Juan. Tumaba. Tatapos na po tayo mga kapatid. Napahaba tayo. John chapter 16. Ang talata po ay. Tama ba? Sabi rito. Sa Juan. Juan tayo. Para ate pong makita mga kapatid, no, sa John chapter 16 verse 33. Yan. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo. Yan. Sapagkat kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan.
sa sanglibutan ay mayroon kayong kapigatian. O take note mga kapatid, mayroon tayong mga kapigatian, mga labanan, challenges sa buhay. Mayroon. Alam na ni Jesus yan eh. Sa sanglibutan dito, mayroon kayong kapigatian. Nakasulat na po. Prophecy na ito ni Jesus nung sinabi niya nung buhay pa siya. Sa sanglibutang ito, mayroon kayong kapighatian. Take note. May take note po. May sinabi pa siya eh. Ngunit, laksan ninyo ang loob. Kaya kailangan sa panahon na yun, palakasan ng loob eh. Sabi ni Jesus, laksan nyo ang inyong loob. Huwag yung panghinaan ng loob. Bahala magkagera man yan. Wala tayong pakit. Nakasulat na yan eh. Ang malaga, yung relasyon natin sa Diyos. Stay put ba yan? Consistent ba? O pabago-bago na naman? Yun ang sinasabi rito eh. Laksan ninyo ang iyong loob. Kailangan sa pananampalataya natin ngayon, sa panahon natin ngayon, lakas ang loob natin. Bakit? May nangako sa atin. Aking dinaig ang sanglibutan. Purihin ang Diyos. Tagumpay ba? Tagumpay, dinaig na nga eh. Di ba? Hallelujah. Kasi kung kilala mo nga yung iyong sinasamba, pinaglilingkuran, dakila siya sa lahat eh. Nasa atin na. Kaya pag nasa iyo na si Kristo, wala nang pagkatalunan. Ibig sabihin, tagumpay. Finish na po. Kaya nga sabi dito sa 1 John, yan mga kapatid. Sa unang Juan, Kapitulo 4, ang talata po ay dito po. Tama ba sinasabi ko rito? 1 John ba yun? Sige po. Dito sa 1 John chapter 4 verse 4. Ayan. 1 John chapter 4 verse 4 pala. Kayo'y sa Diyos, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila. Inyong dinaig sila. Dinaig na pa natin sila. Sino to? Dinaig daw natin sila eh, sabi ni Juan eh. Sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo. Kaya pala dinaig natin sila, dakila yung nasa atin. Sino ba yung nasa atin? Mga kapatid, sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanglibutan. Ayun. Dinaig natin sila. Bakit? Kayo na magdugtong, sino yun sila? Inyong dinaig sila sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo. Sino yung nasa atin? Ikaw na magdugtong. Binasa ko lang. Alam mo sa Biblia mga kapatid, sinasabi ko nga, mas mismo si Pablo nagsabi, nagtagumpay na po tayo. O, tingnan nyo sa 1 Corinthians mga kapatid. 1 Corinthians, huling natin basa na ito. Sa 1 Corinthians chapter 15, ayan. At dito mababasa natin dito. Sa versikulo 57. Ano sabi niya rito? Datapwat salamat sa Diyos, sabi ni Pablo, na nagbigay sa atin ng pagtatagumpay sa mamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Nagbigay sa atin ng pagtatagumpay. Inulit niya pa nga yan eh, no? Kaya nga sabi sa Roman chapter 8, higit pa tayo sa mapagtagumpay. Pero dito, ating pong makikita rito mga kapatid. Sabi niya, salamat sa ating Panginoong Hesukristo na tayo ay binigyan ng pagtatagumpay. Dito sa 2 Corinthians chapter 2. 2 Corinthians chapter 2 verse ano ba ang sabi rito? Chapter 2. 2 Corinthians chapter 2 ang verse 14.
Dito, chapter 2, verse 14. Ayan, ito nabasa na. Datapwat salamat sa Diyos. Laging pagpapasalamat yung binanggit dito, no? Datapwat salamat sa Diyos na laging pinapagtatagumpay. Lagi, ha? Pinapagtatagumpay tayo kay Kristo at sa mamagitan natin ay ipinahayag ang samyo ng pagkakilala sa Kanya sa bawat dako. Laging pinagtatagumpay. Pag sinabing lagi, ibig sabihin tagumpay na. Kaya ka naman para sabing bigo dahil may kulang. Laksan mo ang iyong loob. Kapatid, walang katalunan para kay Kristo. Pag wala kay Kristo, sabi ni Jesus, kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Si Jesus may sabi, John chapter 15 verse 5. Basahin nyo lang po. Yan po mga talata. Kaya salamat, no? Kaya nga, fight, a good fight. Laban lang po tayo sa panahon natin ngayon. Ang dami pong labanan ngayon. Kaya nga, palakasan na lang ng loob ito eh. Pero tandaan nyo po, hindi ka mabibigo. Kay Jesus, walang kabiguan. May tagumpay. May pag-asa. Kung tayo may kabiguan, hindi po katapusan. Ibabangon ka pa rin ng Panginoon. Lumapit ka lang, kumapit ka lang. Maglingkod ka ng buong puso't katapatan, kaibigan. Ito lang payo ko, kung may magsara, may magbubukas na iba. Ganun lang po. Kaya nga, ang unang utos ng Diyos, pag-ibig, yun ang bagong utos. Pag-ibig sa kapwa, sa kapatid. Hindi yung kayo-kayo lang. Kaya salamat sa Diyos, marami tayong kaibigan ng mga Christian, mga pastor, sa ibang mga fellowship, nagbibigay ng opportunity, nagtitiwala. Yun lang naman ang pasalamat ko sa Diyos. Nagtitiwala. Kung walang tiwala, walang magawa. Ang tiwala pipilitin iiyak ka. Hallelujah. Kaya salamat, no? Sa mga kaibigan kong mga pastor. Magdalanginan lang po tayo. Magturuan, mag-aralan. Yan lang po. Binawan ng Diyos na lalong-lalo na dyan sa magkita-kita tayo. Ipangaral natin ang mabuting balita. Naman sinasabi ng Diyos yung pag naghahatol, anong fellowship ka? Ito po, ganito akong fellowship ko, ito. Oh. Walang pakialam doon ng Diyos doon, yung gananing gawa mo. Tatanda ka na. Tatanda kung wala kang ginagawa. Nandun ka lang sa home for the ages. Pero kung ikaw naman, habang buhay ka, may ginagawa ka, hindi talo yun. So, mababasa ng mga gano'n. Magtuturo kasi yung ewan ko. Biblia lang po Biblia. Kaya ako biblicist po ako. Yan po. Salamat sa ating dakilang Ama. Pinapalakas muli tayo. Tinuturuan tayo. Para tayo ay pagdating ng panahon niloob ng Diyos na maabutan tayo sa muling pagbabalik niya. Purihin ng Diyos. Yan tanong, sure ba? Handa ka na ba? Kung hindi ka handa, balik loob ka sa Panginoon. Magsisi ka. Tanggapin mo si Jesus sa buhay mo. Siyang pag-ariin mo. Siyang manguna sa buhay mo. Yun lang po. At maghanap ka ng gawain na kung saan ay satisfied ka roon. Komportable ka. Naakala mo na magdadala sa langit. Kailangan si Jesus ang may taas ka. Huwag yung, dahil marami sila, maayos yung church. Maayos nga. Ganyan parang pang-akit ni Satanas Kunyari, maayos, pero yung teaching niya, ilalayo ka sa kalooban ng Diyos. Ganun po. So, yan, maging, na po tayo, maging wise. Be wise like a serpent, be humble like a dove. Naging humble lang po. Wise ka na, hindi ka naman humble, hambog ka. Wala rin. Hindi ka na nga humble ka, hindi ka naman wise, ay wala rin. Pagkapareha yan kasama yan. Kaya nga, karunungan sa salita ng Diyos. Huwag maging mangmang. Alam mo ang iyong ginagawa para sa Diyos. Huwag yung one-man rule tayo. Parang akala natin tama na yung pinagsasabi natin. Tama ang pinagsasabi ng Diyos, hindi natin. Kaya salamat sa Diyos, purihin ang dakilang Ama sa langit na tayo po ay binigyan pa rin ng isang pagkakataon na makapagbahagi
ng salita ng Diyos. Sa mga oras na ito, ako nagpapasalamat. Nawa po sa inyo dyan, kung saan ka man naroon kaibigan. Simulan mo na ang Christmas shopping with Abby 71. Kaya sa umagang ito, simulan daw yung Christmas shopping. Hallelujah. Christmas shopping. Masaya kayo. Shopping lang kayo. Kailangan, shopping nyo, may pera. Mag-shopping kayo. Shoplifter ang tawag sa inyo dyan. Okay? So, ayan po mga kapatid, no? Ako lagi nagpapasalamat sa Diyos sa buhay ko. No? Sa mga tao na nakasalumuha ko. Alam mo, sa mga kakilala ko mga lingkod ng Diyos, papalakas ako. Salamat sa gawain kagabi. Napapalakas ako. Nakapulot ako ng magandang aral. Yung salita ng Diyos na naalala ko lagi sa buhay ko. Salamat sa harvesters na nakapulot ako ng magandang aral. Yung magandang aral ang pinupulot ko, hindi yung hindi. Yung mga Word of God, yung mga revelation na itinuro ng mga lingkod ng Diyos, na ginamit sila para matuto. Kaya salamat. Natapos na po kagabi ang harvester sa Baclaran doon sa Grandmother Church. Kaya patuloy lang po tayo mga kaibigan, no? Mga kapatid, huwag tayong magdamdam, huwag tayong maghinanakit. Naway ilagay mo sa puso mo lagi si Kristo. Magmahalan po tayo, mag-ibigan. Hindi natin pag-usapan anumang region ka. Ang pag-usapan natin yung ugnayan natin sa Diyos. Sino ka man, saan ka man naroon, anong parte ka ng mundo ngayon, anong lahi ka, tanda nyo po, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya magdalanginan tayo, magpalakasan tayo. Sa kabila ng mga pagsubok nating naranasan, palalakasin tayo lagi ng salita ng Diyos. Habang buhay, may pag-asa. Hindi ba tayo magkita-kita personal sa mundong to, kaibigan, kapatid? Tanda nyo po, sana sa langit magkita-kita tayo. Maraming pong salamat po sa inyo. God bless you po. Sa lahat po ng mga nagbigay ng panahon sa akin. Salamat sa inyong pagtitiwala. God bless you all po. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Magbasa at magsuri lang po tayo. Magdalanginan. Salamat po. Shalom.